Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katotohanan, karangalan, at pag-ibig na hindi inaasahan? Sabi nila, ang diploma at titulo ang siyang sukatan ng ating kaalaman at pagkatao. Pero paano kung ang tunay na lakas ay hindi kailanman nakasulat sa isang piraso ng papel, kundi nakaukit sa ating dugo at diwa, isang pamanang kayang baguhin ang takbo ng lahat? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Sa unang kabanata, ang hamon ng 10 dila, tuk. Ang tunog ng malyete ng hukom ay parang kidlat na gumuhit sa nakabibinging katahimikan ng korte. Para kay Hiraya Aguilar, ang bawat pagpukpok niyon sa kahoy ay isang pagtibok ng kanyang puso. Malakas, mabilis, at puno ng takot. Nakatayo siya sa gitna ng silid hukuman, sa ilalim ng matataas na kisame ng palasyo ng katarungan ng silangan. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit nararamdaman niya ang malagkit na pawis na namumuo sa kanyang likod. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Mga matang mapanghusga, mausisa, at walang pakialam. Ngunit isa lang ang mga matang tinititigan niya pabalik. Ang mga mata ng lalaking nakaupo sa pinakamataas na silya. Si Hukom Lacan Montenegro. Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Matigas, walang emosyon, at may mga matang kasing lamig ng bakal. Mula pa kaninang magsimula ang paglilitis, wala siyang ibang nakita sa mga matang yon kundi pagdududa. Hindi lang pagdududa, pagmamaliit, na para bang isa lamang siyang batang naglalaro sa isang lugar na hindi niya dapat kinalalagyan. Ipinagpapatuloy ang pagdinig sa kasong isinampal laban kay Binibining Hiraya Aguilar. Anunsyo ng Clerk of Court. Ang boses nito'y formal at walang buhay. Muling tumayo ang abogado ng prosekusyon, isang lalaking nasa katanghalian, ang edad na may manipis na bigote at salamin. Inayos nito ang kanyang necktie bago nagsalita. Ang boses ay puno ng artipisyal na pag-aalala. Your Honor, ang kasong ito ay simple lamang. Ang akusado, si Hiraya Aguilar, ay isang talentadong babae. Walang duda diyan. Ang kanyang abilidad na magsalita ng 10 iba't ibang wika ay pambihira. Huminto ito saglit. Hinayaang lumubog ang mga salita sa isipan ng lahat bago nagpatuloy na may kasamang lason sa tono. Ngunit ginamit niya ang kanyang pambihirang abilidad hindi para tumulong, kundi para manlinlang. Nagpanggap siyang isang kwalipikadong interpreter at translator. Kumukuha ng mga kliyente at naniningil para sa mga serbisyong wala siyang formal na lisensya o sertipikasyon. Isa siyang manloloko, Your Honor. Isang talentadong manloloko na ginagamit ang tiwala ng mga tao para sa sarili niyang kapakinabangan. Manloloko. Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. Napayukom siya ng kanyang mga kamao sa gilid. Ang mga kuko niya'y bumaon sa kanyang palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanilang lahat na hindi nila alam ang kanyang pinagdaanan. Ang bawat oras na ginugol niya sa pag-aaral, ang bawat aklat na binasa niya hanggang sa mamaga ang kanyang mga mata. Ngunit ang boses niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang nakikita lang niya ay ang malamig na titig ni Hukom Montenegro. Bigla, sa gitna ng malamig at nakakatakot na silid na yon, isang alaala ang bumisita sa kanyang isipan. Isang mainit at pamilyar na alaala. Nasa kusina sila ng kanilang maliit na bahay sa Baryo Amihan. Amoy ng bawang at tuyo mula sa nilulutong adobo ng kanyang lola ang nangingibabaw sa hangin. 10 taong gulang pa lamang siya noon at ipinagmamalaki niyang binibigkas ang mga salitang Pranses na itinuro sa kanya ng kanyang lola Liwayway. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay.
Ang mga palad nito'y magaspang dahil sa pagtatrabaho, ngunit ang haplos ay puno ng pagmamahal. Hiraya, apo, bulong nito, ang mga matay nagniningning. Tandaan mo, ang mga dila na iyong natututunan ay hindi lamang mga salita. Ang mga yan ay susi. Susi para buksan ang mundo, para intindihin ang puso ng iba. Ang wika ang iyong lakas. Huwag na huwag mong hahayaan na maliitin ito ng kahit sino. Ang alaala ng kanyang lola ang nagbigay sa kanya ng apoy. Ang apoy na dahan-dahang tumunaw sa yelo nang takot sa kanyang dibdib. Itinuwid niya ang kanyang likod. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Mayroon po ba kayong nais sabihin, Binibining Aguilar? Tanong ni Hukom Montenegro. Ang boses ay walang bakas ng pasensya. Halatang gusto na lamang nitong tapusin ang lahat. Huminga ng malalim si Hiraya. Opo, Your Honor. Ang kanyang boses sa simula ay mahina. Ngunit habang nagsasalita siya, unti-unti itong lumalakas. Puno ng isang determinasyon na kahit siya ay nagulat na taglay niya pala. Sinasabi po nila na ako ay isang manloloko dahil wala akong maipakitang diploma o sertipiko mula sa isang unibersidad. Tumingin siya sa abogado ng prosekusyon. Pagkatapos ay sa mga taong nasa korte at sa huli, ibinalik niya ang kanyang tingin sa hukom. Pero ang kaalaman po ay hindi laging nakakulong sa 4 na sulok ng isang silid-aralan. Ang kakayahan ko po ay hindi isang kasinungalingan. Isang mahinang pagtawa ang narinig mula sa panig ng prosekusyon. Maging si Hukom Montenegro ay bahagyang umiling, tila ba naiinis sa kanyang katigasan ng ulo. Doon na napuno si Hiraya. Tapos na ang pagiging maamo. Tapos na ang pagpapaapi. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaaling-aungaw sa buong silid hukuman. Kung tunay po na ang korte na ito ay naghahanap ng katotohanan, kung tunay po na ang hustisya ang nais ninyong pairalin, kung gayon, meron po akong isang hamon. Ang lahat ay natahimik. Maging ang pag-iling ng hukom ay natigil. Ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng isang pahiwatig ng interes na nakatago sa ilalim ng makapal na pader ng pagdududa. Nakahanda po akong patunayan ang aking kakayahan, hindi sa pamamagitan ng papel, kundi sa pamamagitan ng aking sariling dila. Dito mismo, ngayon din, buong tapang na pahayag ni Hiraya. Magdala po kayo ng sinumang eksperto na nais ninyo mula sa anumang bansa na nagsasalita ng anumang wika. Hayaan ninyo silang subukin ako. At kung ako po ay mabigo, kahit isang beses lang, handa ko pong tanggapin ang anumang parusa na ipapataw ninyo sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa korte. Ang mga bulungan ay biglang natigil. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ay nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay kay Hukom Montenegro, naghihintay ng desisyon. Ito ay isang alok na wala pang nakakarinig sa loob ng korte na yon. Isang hamon na direktang kumukwestiyon sa awtoridad at proseso ng batas. Tinitigan ni Hukom Lacan Montenegro si Hiraya Aguilar. Ang mga mata nilang dalawa ay nagkasalubong at hindi bumibitaw. Sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, walang nagsalita. Nakita ni Hiraya ang pag-iisip sa mga mata ng hukom, ang pagtatalo sa pagitan ng batas na nakasulat sa libro at ng katotohanang maaaring nakatayo sa kanyang harapan. Sa wakas, kinuha ng hukom ang kanyang malyete. Ang buong korte ay nag-abang, pigil ang kanilang mga hininga. Tuk. Isang malakas at pinal na pagpukpok ang umalingaw-ngaw. Pinagbibigyan ko ang iyong hamon. Ang isang desisyon ay maaaring magbago ng takbo ng isang buhay. Ngunit para sa isang taong nabubuhay ayon sa batas at ebidensya, ang isang desisyong base sa hamon at intuwisyon ay isang malaking sugal. Sa kanyang tanggapan,
Malayo sa mga matang mapanghusga, haharapin ni Hukom Lacan Montenegro ang sarili niyang pagdududa habang inihahanda ang isang pagsubok na siyang tatapos o magsisimula ng lahat pumasok. Si Hukom Lacan Montenegro sa kanyang pribadong silid na parang isang bagyong tahimik. Isinara niya ang mabigat na pinto gawa sa nara at ang ingay mula sa labas ay biglang naputol. Iniwan siya sa kapayapaan ng kanyang santuaryo. Ang kanyang opisina ay isang refleksyon ng kanyang pagkatao. Organisado, marangya, ngunit hindi magarbo, at napapalibutan ng mga batas na nakasulat sa makakapal na aklat. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong may sinusunod na kaayusan at lohika. Ngunit ang babaeng iyon, si Hiraya Aguilar, ay isang anomalya. Isang sigaw sa gitna ng isang tahimik na aklatan. Naupo siya sa kanyang silyang gawa sa katad at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang daliri ay marahang minasahe ang kanyang sentido. Isang hamon. Sa 20 taon niya sa serbisyo, ngayon lang siya nakaranas na ang isang akusado, isang batang babae na halos walang panlaban, ay magkaroon ng lakas ng loob na hamunin ng korte sa harap ng lahat. Katangahan ba yon? O isang pambihirang klase ng katapangan? Sa una, gusto niyang ibasura ang hamon. Ito ay labag sa normal na proseso. Ngunit may kung anong pumigil sa kanya. Marahil ay ang apoy sa mga mata ng dalaga. Isang apoy na hindi kayang pekein. O marahil, sa kaibuturan ng kanyang pusong makabatas, gusto niyang makita ang katotohanan sa pinakadalisay nitong anyo, malayo sa mga teknikalidad at dokumento. Ngunit hindi siya hahayaang malinlang. Kung ito ay isang palabas, sisiguraduhin niyang ito na ang magiging huling pagtatanghal ni Hiraya Aguilar. Dinampot niya ang telepono at nagsimulang tumawag. Professor Schmidt? Hukom Montenegro po ito. Oo, meron akong isang pabor na hihingin. Ginoong Watanabe, maaari ko po bang makuha ang ilang minuto ng inyong oras? Dr. Amado Lazaro, magsasalita ang iyong pangunahing saksi. Nais kong naririto ka. Ito na ang pagkakataon mong patunayan ang iyong punto. Ibinaba niya ang telepono matapos ang huling tawag. Hindi niya ginagawa ito para bigyan ng pagkakataon ang dalaga. Ginagawa niya ito para bigyan ang dalaga ng sapat na lubid upang bitayin ang sarili nitong kasinungalingan. Sa harap ng mga tunay na eksperto, lulutang ang anumang pagkukulang. Pagbalik sa korte, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa kanina. Ang mga bulong-bulungan ay huminto nang siya'y maupo. Sa isang sulok, nakatayo ang 3 taong ipinatawag niya. Isang matandang propesor na Aleman, isang negosyanteng Hapon, at si Dr. Amado Lazaro na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Hiraya Aguilar, sa kabilang dako, ay nakatayo sa gitna. Ngunit ngayon, wala na ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Napalitan iyon ng isang kakaibang kalmado na para bang isa siyang veteranong mga awit na handa ng umawit sa entablado. Simulan na natin. Utos ni Lacan. Ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng anumang emosyon. Unang lumapit ang propesor na Aleman. Bitte übersetzen Sie diesen juristischen Satz, sabi nito, sabay abot ng isang papel. Please translate this legal sentence. Tiningnan ito ni Hiraya saglit. Ang nasasakdal ay may karapatang manahimik at magkaroon ng karampatang abogado. Sagot niya sa Tagalog, malinaw at walang pag-aalinlangan. Tumango ang propesor, halatang humanga. Sumunod ang negosyanteng Hapon at mabilis siyang nagsalita. Kailangan nating magkasundo kaagad sa panghuling kondisyon ng kontratang ito. Kailangan nating magkasundo sa mga pinal na tuntunin ng kontratang ito sa lalong madaling panahon. Walang kahirap-hirap na sagot ni Hiraya. Maging ang Hapon ay nagpakita ng paghanga. Isa-isa silang sumubok. Isang turista ang kinausap niya sa Swahili. Isang estudyante ang tinanong niya sa Arabic. Ang bawat sagot ni Hiraya ay tama, mabilis at natural. Hindi lang niya isinasalin ang mga salita. Dinadala niya ang tamang tono
at emosyon ng bawat wika. Si Lakan, na nakaupo sa kanyang silya, ay nararamdamang unti-unting gumuho ang pader ng kanyang pagdududa. Pinapanood niya hindi ang isang manloloko, kundi isang birtuoso. Ang bawat wika ay parang isang instrumento, at si Hiraya ay isang konduktor na kayang patunugin ang lahat ng iyon nang sabay-sabay sa isang perpektong harmonya. Sa huli, si Dr. Amado Lazaro na ang lumapit. Ang ngiti sa kanyang muka ay nawala na. Napalitan ng inis. May dala siyang isang luma at makapal na libro. "Tingnan natin kung kaya mo ito, Binibini," sabi niya ng may panguuyam. Isang dokumento mula sa ika-17 siglo, lumang Espanyol. Itinuro niya ang isang talata na halos hindi na mabasa dahil sa kalumaan ng sulat. "Isalin mo, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Ang panghuling pagsubok, ang hamon ng mismong taong nag-akusa sa kanya." Kinuha ni Hiraya ang libro. Pinag-aralan niya ito ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw sa mga sinaunang salita. Ang buong korte ay pigilang hininga. Ayon sa kautusan ng Gobernador General, nagsimula siyang magsalin. Ang kanyang boses ay tila bumibiyahe pabalik sa nakaraan. Ang lahat ng kalakal na dadaan sa ilog ay nararapat na magkaroon ng selyo mula sa hari. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalin, bawat salita ay tumpak. Ngunit bago niya tapusin, huminto siya at tumingin kay Dr. Lazaro. May maliit na pagkakamali sa pagkakagamit ng subjunctive mood dito sa pangungusap na ito, Doktor. Sabi niya ng may professional na tono. Ang tamang salita sana ay fere, sa halip na si, para maipakita ang isang sitwasyong hypothetical sa hinaharap, base sa panuntunan ng gramatika noong panahong iyon. Nalaglag ang panga ni Dr. Lazaro. Maging ang mga propesor na naroon ay napatango sa pagsang-ayon, nagbubulungan sa galing ng dalaga. Hindi lang niya naisali ng teksto, itinama pa niya ito. Sa sandaling iyon, alam na ni Lakan. Tapos na ang paglilitis sa kanyang isipan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang manloloko. Siya ay isang henyo. Tumingin si Lakan kay Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay hindi na isang akusado na kailangan niyang hatulan, kundi isang misteryo na gusto niyang maunawaan. Ang kanyang mundo ng itim at puti ay biglang nagkaroon ng kulay. Habang ang lahat ay namamangha pa sa nangyari, muling nagsalita si Hiraya. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon ngayon kay Dr. Lazaro, na namumutla sa kanyang kinatatayuan. "Mayroon pa po akong isang patunay, hukom," deklara niya. Ang boses ay malakas at malinaw. "At ito po ay patunay ng isang krimen na mas malala pa sa ibinibintang nila sa akin. Ang isang salita ay maaaring maging patunay. Ang isang pangungusap ay maaaring maging sandata. Sa harap ng lahat, hawak ni Hiraya ang katotohanan na siyang magpapalaya sa kanya. Ngunit ito rin ang katotohanang sisira sa isang pangalang matagal nang iginagalang. Ang laso na nakatago sa likod ng karangalan ay malapit nang tumagas." Ang mga salita ni Hiraya ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng pangako. Isang krimen na mas malala pa sa ibinibintang nila sa akin. Ang kaninang paghanga sa mukha ng mga tao ay napalitan ng pagkalito. Maging si Hukom Lakan Montenegro ay bahagyang kumunot ang noo. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Magpatuloy ka." Huminga ng malalim si Hiraya. "Ito na yon, ang huling baraha." "Maari po ba akong humiram ng projector, Your Honor?" tanong niya sa clerk of court. Bagamat nag-aalangan, isang tango mula kay Hukom Montenegro ang nagbigay pahintulot. Ilang sandali pa, isang puting screen ang ibinaba sa likod niya. Inilabas ni Hiraya mula sa kanyang lumang shoulder bag ang isang USB flash drive at iniabot ito sa court technician. Ang tunog ng bawat pag-click ng mouse ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid.
Unang lumitaw sa screen ang isang dokumento, isang kopya ng isang research paper na may pamagat na mga nawawalang tinig, isang pagsasali ng mga tula ng digmaan mula sa Timog Amerika. Ang pangalan ng may akda, Dr. Amado Lazaro, ang petsa ng pagkakalathala. 6 na buwan na ang nakalipas. Ito po ang artikulong inilathala ni Dr. Lazaro sa isang kilalang international academic journal. Paliwanag ni Hiraya, ang kanyang boses ay kalmado at formal. Isang trabahong nagbigay sa kanya ng maraming papuri at pagkilala. Pagkatapos, iniutos niyang ilabas ang pangalawang dokumento sa tabi nito. Ito ay isang simpleng Word document. Magulo. May mga komento sa gilid at may mga salitang binura at pinalitan. Ngunit sa ibabang bahagi, malinaw na nakasulat ang digital timestamp. Huling binago noong 11 buwan na ang nakalipas. At ito naman po, sabi ni Hiraya, ang personal kong burador, isang pagsasali na ginawa ko bilang isang personal na proyekto na ipinadala ko sa email ni Dr. Lazaro mahigit 10 buwan na ang nakalipas, humihingi ng kanyang profesional na opinyon bilang isang dalubhasa. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga manonood. Ang dalawang dokumento, ang magulo at ang makinis, ang luma at ang bago, ay magkatabi. Salita sa salita, talata sa talata, halos magkapareho. Papeke yan. Gawa-gawa niya lang yan. Sigaw ni Dr. Lazaro. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit at gulat. Ang kaninang postura ng isang respetadong akademiko ay biglang naglaho, napalitan ng isang taong nasukol. Hindi natinag si Hiraya. Your Honor, kung susuriin po ng inyong mga IT expert ang email server ng universidad kung saan nagtuturo si Dr. Lazaro, makikita po nila ang email na ipinadala ko sa kanya, kasama ang orihinal na file at ang petsa kung kailan ko ito ipinasa, bago pa man niya isulat ang sarili niyang obra. Bumaling ang lahat ng tingin kay Dr. Lazaro, nagsimulang mamuo ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula sa screen kay Hiraya at sa hukom na parang isang hayop na naipit sa isang patibong. Ang pagiging dalubhasa niya sa wika ay biglang nawalan ng silbi. Wala siya nang mahanap na salita para ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa korte ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikan ng katotohanang hindi na maitatanggi. Si Hukom Lacan Montenegro ay tumingin mula sa naghihirap na si Dr. Lazaro patungo sa matatag na si Hiraya. At sa unang pagkakataon, sa buong araw na yon, isang bagay na pambihira ang nangyari. Isang halos hindi mahahalata, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Tuk! Muli niyang pinukpok ang kanyang malyete, ngunit ngayon, ang tunog ay hindi na nagbabanta. Ito ay tunog ng pagtatapos. Dahil sa mga ebidensyang iprinisenta, ang kasong isinampalaban kay Binibining Hiraya Aguilar ay ibinabasura. Deklara niya, ang kanyang boses ay malakas at pinal. Case dismissed. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa korte. Para kay Hiraya, ang mga salitang yon ay musika. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Napahawak siya sa mesa sa kanyang harapan, halos manghina sa biglaang paggaan ng pakiramdam. Nagtagumpay siya. Paglabas niya ng silid hukuman, sinalubong siya ng liwanag, ang nakakasilaw na flash ng mga kamera ng media, mga mikropono ang isinuksok sa kanyang muka. Binibining Aguilar, anong masasabi mo? Ano ang susunod mong hakbang? May plano ka bang kasuhan si Dr. Lazaro? Nalula siya sa biglaang atensyon. Ang tanging nagawa niya ay ngumiti ng tipid at magpasalamat habang dahan-dahang naglalakad palayo, na para bang lumalangoy sa dagat ng mga tao. Naramdaman niya ang matamis na lasa ng tagumpay,
at ang ginhawa ng pagiging malaya. Ngunit habang papalayo siya sa hagdanan ng palasyo ng katarungan, sa gitna ng lahat ng ingay at papuri, napalingon siya saglit. Sa kabilang dulo ng pasilyo, malayo sa mga kamera, nakita niya si Dr. Amado Lazaro. Nakatayo ito sa dilim, hindi na napapansin ng kahit sino. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng gulat o kahihiyan. Ito ay puno ng purong pagkamuhi. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. At sa titig na yon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa isang kaso sa korte. Isang malamig at mapanganib na pangako. Nakita niya ang pagyukom ng kamao ni Dr. Lazaro bago ito tuluyang tumalikod at naglakad papalayo, nawala sa mga anino. Ang matamis na lasa ng tagumpay sa bibig ni Hiraya ay biglang napalitan ng pait ng pangamba. Nanalo siya sa laban, ngunit naramdaman niyang nagsimula pa lamang ang isang mas malaking digmaan. Pag-uwi niya sa kanyang maliit at simpleng apartment, ang adrenaline sa kanyang katawan ay tuluyan ng nawala. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang isip ay hindi mapakali. Nang siya'y tumayo, doon niya napansin. Sa ibabaw ng kanyang maliit na lamesa, may isang kahon. Isang lumang kahon na gawa sa karton na babalutan ng alikabok at walang anumang pangalan o address ng nagpadala. Sigurado siyang wala iyan doon kaninang umaga. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, nakasalansa ng ilang mga luma at naninilaw na notebook. Pamilyar ang mga iyon. Ito ang mga libro de kusina ng kanyang lola Liwayway, ang mga notebook kung saan isinusulat nito ang kanyang mga recipe. Ang amoy ng lumang papel at mga pampalasa ay tila bumuhay sa alaala ng kanyang lola. Ngunit sa ilalim ng mga notebook, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ito at binuksan. Nakasulat dito, sa sulat kamay na hindi niya kilala, ang isang maikling pangungusap. Ang lola mo ay may isa pang kwentong hindi natatapos. Ang tagumpay ay may dalang liwanag, ngunit ang liwanag ay lumilikha rin ng anino. Sa katahimikan ng kanyang tahanan, haharapin ni Hiraya ang isang misteryong iniwan ng nakaraan. Isang pamanang nakasulat hindi sa testamento, kundi sa mga pahina ng isang lumang libro ng resipe. Ang bawat salita ay isang sangkap, at ang bawat sangkap ay bahagi ng isang lihim na, sa oras na matikman, ay maaaring maging lason. Nakalipas ang isang oras ngunit si Hiraya ay nanatiling nakaupo sa sahig na gawa sa kahoy ng kanyang apartment. Ang kahon ay bukas sa kanyang harapan at ang mga notebook ng kanyang lola Liwayway ay nakakalat sa paligid niya na parang mga talulot ng isang kakaibang bulaklak. Sa labas, nagsimulang pumatak ang isang mahinang ambon. Ang tunog nito'y marahang tumatama sa salamin ng kanyang bintana. Ang unang notebook na kanyang kinuha ay ang pinakaluma. Ang takip nito ay malambot na sa kalumaan at ang mga pahina ay kulay kape na sa gilid. Pagbuklat niya, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lola ang sumalubong sa kanya. Maayos, medyo pakiling, at puno ng pagmamahal. Recipe ng sinigang na baboy. 1 kilong buto-buto. 10 pirasong sitaw. 1 bungkos ng kangkong. Napangiti si Hiraya. Naalala niya ang amoy ng kumukulong sampalok sa kanilang lumang kusina. Naalala niya ang kanyang lola na matiyagang nagtuturo sa kanya kung paano palambutin ang karne, kung kailan dapat ilagay ang mga gulay. Sa bawat recipe, isang alaala ang bumabalik. Kare-kare, kaldereta, Bicol Express. Ang mga notebook na ito ay hindi lang koleksyon ng mga pagkain. Ito ang libro ng kanilang buhay. Patuloy siya sa pagbabasa, nilalasap ang bawat sandali ng nostalgia. Ngunit habang papalalim siya sa pangalawang notebook, may napansin siyang kakaiba. Sa isang pahina para sa adobo, sa ilalim ng listahan ng toyo at suka,
May isang maliit na nota sa gilid, nakasulat sa ibang tinta. Hindi ito Tagalog. Ang mga letra ay pamilyar sa kanya, Cyrillic. Ruso. Container refrigerator. Basa niya sa kanyang isip. Refrigerated container. Sa ilalim nito, may mga numero at isang petsa. Anong kinalaman ng isang refrigerated container sa adobo? Siguro'y isa lang itong paalala ng kanyang lola tungkol sa isang bagay na kailangan niyang bilhin, isinulat lang sa wikang pinag-aaralan nito noon. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ngunit sa pahina para sa dinuguan, may isa na namang nota. Sa pagkakataong ito, ang sulat ay parang mga eleganteng kurba. Persian, Farsi. Tarikh tahawil, Bologna, delivery date. Muli, may kasunod itong mga numero at isang pangalan ng barko. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Hindi ito nagkataon lamang. Hindi ito mga simpleng paalala. Ang kanyang lola ay hindi lang nagsusulat ng mga recipe. Mayroon siyang itinatala. Kinabukasan, dala-dala pa rin niya ang bigat ng kanyang natuklasan. Ang kanyang tagumpay sa korte ay tila isang malayong alaala na lamang. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang normal na buhay. Naubusan na siya ng bigas at kape, kaya't kailangan niyang lumabas para mamili. Habang naglalakad siya sa pamilyar na eskinita patungo sa palengke, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, na para bang may isang pares ng matang nakamasid sa kanya. Lumingon siya. Mga karaniwang tao lang ang nakita niya. Isang ali na may bitbit na bayong, mga batang naghahabulan, isang lalaking nagbabasa ng dyaryo. Ipinagkibit balikat niya ito. Guni-guni mo lang yan, Hiraya. Pagod ka lang. Ngunit habang pabalik na siya, bitbit ang kanyang mga pinamili. Nakita niya ito. Isang itim na kotse, walang plaka. Ang mga bintana ay tinted, kaya't hindi makita ang nasa loob. Nakaparada ito sa kabilang kanto. Nang mapansin ng trooper na nakatingin siya, mabilis itong umandar at lumiko sa kanto. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang alaala ng puno ng pagkamuhing titig ni Dr. Lazaro ay bumalik sa kanya. Dali-dali siyang naglakad pabalik sa kanyang apartment. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa supot ng bigas na para bang buhay niya ang nakasalalay dito. Pagkapasok sa loob, nilak niya ang pinto ng 2 beses at isinara ang lahat ng kortina. Ang kanyang munting apartment, na dati niyang itinuturing na kanlungan, ay biglang parang naging isang kulungan. Inilapag niya ang kanyang mga pinamili at bumalik sa mga notebook. Ngayon, hindi na nostalgia ang kanyang nararamdaman, kundi pagkaapurahan. Kailangan niyang malaman kung ano ang mga ito. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang lihim na itinago ng kanyang lola. Isang lihim na marahil ay may kinalaman sa panganib na nararamdaman niya ngayon. Sinubukan niyang pagsama-samahin ang mga piraso, ang mga salitang Ruso, Farsi, Mandarin, pati na rin ang ilang salitang Aleman na nakasulat sa tabi ng recipe para sa leche flan, mga pangalan ng barko, mga petsa, mga numero ng container. Ito ay isang logbook, isang detalyadong talaan ng mga ilegal na kargamento. Ngunit para saan? At para kanino? Ang mga salita ay naiintindihan niya, ngunit ang kahulugan sa likod ng lahat ng ito ay mailap. Ito ay isang komplikadong palaisipan at nararamdaman niyang hawak lamang niya ang iilang piraso. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa frustration. Isa siyang henyo sa wika, ngunit isa siyang baguhan sa mundo ng krimen at mga kodigo. Napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Ngunit sino ang lalapitan niya? Ang mga pulis? Sasabihin lang nilang isa siyang paranoid na babae na may lumang recipe book. Ang mga kaibigan niya? Idadamay lang niya sila sa panganib. Gabi na. Ang ulan sa labas ay lumakas at ang hangin ay humahampas sa kanyang bintana. Napayakap si Hiraya sa kanyang sarili, nakaupo sa sahig sa gitna ng mga notebook na papaligiran ng mga lihim ng kanyang lola at ng kanyang sariling takot. Bigla,
Sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng ulan, narinig niya ito. Click! Isang mahinang tunog mula sa kanyang pinto. Nanigas siya. Ang kanyang paghinga ay biglang naipit sa kanyang lalamunan. Click! Click! May gumagalaw sa kanyang seradura. Dahan-dahan. Maingat. Isang taong sinusubukang buksan ang kanyang pinto mula sa labas. Ang takot na kanina'y gumagapang lamang sa kanyang likod ay biglang sumabog sa kanyang buong katawan na parang lason. Hindi ito guni-guni. Totoo ang panganib. Totoo ang itim na kotse. At narito na sila. Dali-dali niyang tinipon ang mga notebook. Niyakap ang mga ito ng mahigpit sa kanyang dibdib na parang sanggol. Gumapang siya palayo sa pinto, patungo sa pinakamadilim na sulok ng kanyang sala, sa likod ng isang lumang sopa. Doon, nagtago siya, nanginginig, pigil ang paghinga, nakikinig sa dahan-dahang pagpihit ng kanyang seradura, naghihintay sa pagbukas ng pinto. Ang batas ay malinaw, isinulat sa papel at bato. Ngunit paano kung ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi matatagpuan sa mga dokumento, kundi sa mga pangalan at dugong nag-uugnay sa mga makapangyarihan? Sa kanyang tahimik na aklatan, isang hukom ang magsisimulang magduda, hindi sa akusado, kundi sa sistemang kanyang pinaglilingkuran. Ilang araw na ang nakalipas mula nang ibasura ang kaso laban kay Hiraya Aguilar. Ngunit ang imahe ng dalaga ay hindi pa rin maalis sa isipan ni Hukom Lacan Montenegro. Nasa loob siya ng kanyang pribadong aklatan, isang silid na nababalutan ng amoy ng lumang papel at katad. Ang matataas na estante na puno ng mga libro ng batas ay nakapaligid sa kanya, ang kanyang mga sundalo, ang kanyang mga pader laban sa kaguluhan ng mundo. Dito, ang lahat ay may lohika. Ang lahat ay may sinusunod na panuntunan. Ngunit ang kaso ni Hiraya Aguilar ay lumabag sa lahat ng panuntunang iyon. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang isang folder para sa ibang kaso, isang komplikadong kaso ng corporate fraud. Ngunit ang mga salita sa papel ay lumalabo, at ang nakikita niya sa kanyang isipan ay ang nag-aapoy na mga mata ni Hiraya habang ibinibigay nito ang kanyang hamon. Ang namumutlang mukha ni Dr. Lazaro habang nabubunyag ang kanyang kasinungalingan. May mali. Isinara niya ang folder nang may halong inis. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Tanaw ang abalang lungsod ng silangan mula sa kanyang mataas na opisina. Bilang isang hukom, natutunan niyang huwag magpadala sa emosyon. Ang kanyang trabaho ay suriin ang mga ebidensya, pakinggan ang mga testimonya, at maglapat ng batas. Tapos na ang kaso, dismissed. Dapat ay kinalimutan na niya ito. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Ang reaksyon ni Dr. Lazaro, hindi lang yun simpleng kahihiyan ng isang taong nahuling nagsisinungaling. Iyon ay galit, malalim at personal na galit. Para sa isang simpleng kaso ng pandaraya at plagiarism, ang reaksyon na yon ay hindi tugma. Sobra. May motibo na hindi natin nakikita. Bulong niya sa sarili. Dala ng isang impulsong hindi niya maintindihan. Bumalik siya sa kanyang mesa, binuksan ang kanyang personal na laptop at nagsimulang mag-imbestiga. Hindi bilang isang hukom, kundi bilang si Lacan. Gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon, hindi ang kapangyarihan ng korte. Sinimulan niya kay Dr. Amado Lazaro. Ang mga impormasyong lumabas ay pangkaraniwan, mga parangal sa akademya, mga nailathalang libro, isang iginagalang na pangalan. Ngunit mas malalim siyang naghukay, ginamit ang access na meron siya sa mga lumang talaan sa pamamagitan ng isang kaibigan sa National Archives, pamilya, background. Doon niya hinanap ang sagot. Ilang oras ang lumipas at pagkatapos, nakita niya ito. Isang lumang kopya ng birth certificate ni Dr. Lazaro. Pangalan ng ama, Enrique Lazaro. Pangalan ng ina, Isabela Montenegro Lazaro. Montenegro. Nanigas si Hukom Lacan Montenegro sa kanyang kinauupuan.
Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa tahimik niyang aklatan. Ang pangalan ay pamilyar, hindi dahil sa mga libro ng batas, kundi dahil ito rin ang pangalan niya. Ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng kanilang angkan. Ngunit alam niya kung sinong mga Montenegro ang tinutukoy dito. Hindi ang sangay ng kanilang pamilya na nasa politika at batas. Ang mga Montenegro ng Maynila. Ito ang sangay na matagal nang itinakwil ng kanyang ama. Ang sangay na kanilang ikinahihiya. Ang mga Montenegro ng daungan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga babala ng kanyang yumaong ama, isang dating senador. Lakan, ang pangalan natin ay Dangal, sabi nito isang gabi habang nakatayo sila sa balkonahe ng kanilang tahanan. May mga kamag-anak tayo na piniling dungisan ang pangalang iyan para sa salapi. Mga buwitre na naghahari-harian sa pantalan, smuggling, pamemeke, pananakot. Huwag mo silang tutularan at higit sa lahat, huwag kang lalapit sa kanila. Ang kanilang anino ay lason. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Lakan. Ang simpleng kaso ni Hiraya ay biglang nagkaroon ng isang napakadilim na koneksyon. Si Dr. Lazaro ay hindi lang isang simpleng propesor, isa siyang Montenegro mula sa anino. Ang kanyang ina, si Isabela, ay kapatid ng kinatatakutang ulo ng pamilyang yon sa daungan. Ngayon, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na saysay, ang pagiging desperado ni Lazaro na patahimikin si Hiraya, ang pag-orkestra ng isang buong kaso para sirain ang kredibilidad nito. Hindi ito tungkol sa isang ninakaw na pagsasalin. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na natatakot silang malaman ng mundo. Isang bagay na posibleng alam o malapit ng matuklasan ni Hiraya Aguilar. Pinagpawisan ng malamig si Lakan. Ang babaeng pinagtawanan niya sa korte, ang babaeng itinuring niyang isang munting manloloko, ay maaaring nakatapak sa isang pugad ng mga ahas nang hindi niya namamalayan. At siya, sa pagbasura niya sa kaso, ay maaaring hindi sinasadyang naglagay sa dalaga sa mas malaking panganib. Pinalaya niya ito mula sa korte, ngunit itinulak niya ito pabalik sa mundo, kung saan nag-aabang ang mga tunay na halimaw. Nakatitig lamang siya sa pangalang Isabela Montenegro Lazaro. Sa screen, ang kanyang isip ay ligalig nang isang magalang ngunit agarang katok ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Tok, tok. Hukom! Ang boses ng kanyang sekretarya ay nag-aalangan mula sa intercom. Pasensya na po sa abala. Ano yon, Martha? Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang sekretarya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa labas po si Binibining Hiraya Aguilar. Umiiyak po at mukhang takot na takot. Pinipilit po niyang makausap kayo. Agad-agad daw po. Sa isang palasyo na itinayo para sa katarungan. Saan ka tatakbo kung ang panganib ay humahabol sa iyong bawat anino? Para kay Hiraya, may isang pinto na lamang siyang maaaring katukin. Ang pinto ng taong minsan ay naging kalaban niya. Ngayon, sa harap ng hukom na dating humuhusga sa kanya, kailangan niyang ipagkatiwala hindi lang ang kanyang mga lihim, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Tumakbo si Hiraya. Iyon lang ang tanging bagay na alam niyang gawin. Tumakbo palayo sa tunog ng seradurang pilit binubuksan, palayo sa mga aninong nag-aabang sa dilim. Yakap-yakap ang mga lumang notebook ng kanyang lola na parang kalasag. Lumabas siya sa fire exit ng kanyang apartment building at sumuong sa malakas na buhos ng ulan. Basa, nanginginig sa lamig at takot at walang ibang maisip na puntahan. Ang mga pulis? Matapos siyang akusahan na isang manloloko, sino ang maniniwala sa kanyang kwento tungkol sa mga misteryosong recipe book? At sa isang itim na kotse, isa lang ang pangalang pumasok sa kanyang isip.
Isang pangalan na kinakatakutan niya, pero sa pagkakataong ito, sinasandalan niya. Hukom Lacan Montenegro. Siya lang ang nakakita sa galit sa mga mata ni Dr. Lazaro. Siya lang ang nakarinig sa bawat salitang binitawan ni Hiraya sa korte. Siya sa lahat ng tao, ang tanging pag-asa niya. Kaya't heto siya ngayon, nakatayo sa harap ng mabigat na pinto ng opisina ng hukom, basang-basa, humihingal, at mukhang isang taong nakakita ng multo. Ang sekretarya ni Hukom Montenegro, si Martha, ay tiningnan siya na may halong awa at pagtataka. Nang bumukas ang pinto, ang figura ni Lacan Montenegro ang bumungad sa kanya. Mas matangkad at mas nakakatakot ito sa malapitan kaysa sa korte. Ang kanyang muka ay kasing tigas pa rin ng dati, ngunit nang makita siya nito sa kanyang kalagayan, isang bahagyang gatla ng pagkalito ang gumuhit sa kanyang noo. "Papasukin mo siya, Martha," utos nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sa loob ng opisina, naramdaman ni Hiraya ang lalong panliliit. Ang silid ay malawak at tahimik. Napapaligiran ng mga libro mula sa sahig hanggang kisame. Ang amoy ng lumang papel, mamahaling kahoy at floor wax ay tila sumisigaw ng kapangyarihan at kaayusan. Dalawang bagay na wala sa magulo niyang buhay ngayon. "Anong ginagawa mo rito, Binibining Aguilar?" Tanong ni Lacan, na natiling nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa, na para bang naglalagay ng harang sa pagitan nilang dalawa. "Huhukom." Simula ni Hiraya, ang boses ay nanginginig. May gustong pumasok sa apartment ko. May sumusunod sa akin. Palagay ko si Dr. Lazaro. Ipinatong ni Lacan ang kanyang mga kamay sa mesa. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Kung ganoon, dapat ay nasa presinto ka ng pulis ngayon. Hindi sa opisina ko. Isa itong police matter, hindi trabaho ng isang hukom. Ang lamig sa kanyang boses ay parang isang sampal. Ang kaunting pag-asa sa dibdib ni Hiraya ay nagsimulang maglaho. Pero hindi po nila ako paniniwalaan. Giit niya, ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. "Mayroon po akong dala. Mga notebook po ng lola ko. May mga nakasulat po dito na Binibining Aguilar." Putol ni Lacan. Ang kanyang tono ay nagiging mas matigas. "Pinahahalagahan ko ang iyong sitwasyon, ngunit wala akong jurisdiksyon dito. Ang kaso mo ay tapos na. Kung may banta sa iyong buhay, tumawag ka sa pulis. Iyon ang tamang proseso. Proseso. Ang salitang yon ang nagpasabog sa lahat ng pinipigil na emosyon ni Hiraya. Ang takot at pagod ay biglang napalitan ng galit at frustrasyon. "Proseso?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Nagulat maging siya sa sarili niyang lakas. "Ang proseso rin po ang nagdala sa akin sa korte ninyo para pagtawanan. Ang proseso rin po ang halos sumira sa pangalan ko. At ngayon, sasabihin ninyong magtiwala ako sa prosesong yon laban sa isang taong makapangyarihan tulad ni Dr. Lazaro." Humakbang siya palapit sa mesa. Ang takot ay napalitan ng tapang na dulot ng kawalan ng pag-asa. "Hindi nila ako paniniwalaan, hukom, katulad ng hindi ninyo paniniwala sa akin noong una." Ang mga salitang yun ay tumama kay Lacan. Nakita ni Hiraya ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang pagiging hukom ay panandaliang nawala. At ang nakita niya ay isang lalaking inaalala ang nangyari sa korte. Alam ni Hiraya na ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay na inilapag niya ang isa sa mga basang notebook sa makintab na mesa ni Lacan. Binuklat niya ito sa isang pahinang may marka. "Tingnan ninyo po," sabi niya. Ang boses ay mas mahina na ngayon, ngunit mas matindi. "Recipe po ito para sa kare-kare, pero basahin ninyo po ang nakasulat sa gilid." Dumungaw si Lacan. Ang kanyang tingin ay puno pa rin ng pagdududa. Nakita niya ang isang sulat kamay sa wikang Mandarin. Sa ilalim nito
ang sariling sulat kamay ni Hiraya, ang kanyang pagsasalin. Heilong yun Shugongsi, basa ni Lakan ng mahina. Pagkatapos ay binasa niya ang salin ni Hiraya sa ilalim. Black Dragon Shipping Corporation. Hindi iyon ang nagpabago sa kanyang ekspresyon. Ang nagpabago ay ang pangalawang linya na isinalin ni Hiraya mula sa isang kodigo ng mga numero at letra. May-ari, ang pamilya, Montenegro. Sa pagbasa ni Lakan ng pangalan ng sarili niyang angkan, nakita ni Hiraya ang pagbabago. Ang maskara ng isang walang kinikilingang hukom ay nabasag. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki. Ang kanyang panga ay tumigas. Ang kulay sa kanyang muka ay tila biglang nawala. Ang koneksyon na kanina lang niya natuklasan sa kanyang pag-iimbestiga ay heto ngayon, nakasulat sa isang lumang recipe book, inihatid mismo sa kanyang harapan ng babaeng ito. Tumingin siya mula sa notebook patungo sa mga mata ni Hiraya. Mga matang puno ng takot ngunit nagsasabi ng katotohanan. Hindi na nagsalita si Lakan. Dahan-dahan siyang naglakad mula sa likod ng kanyang mesa, nilampasan si Hiraya at nagtungo sa pinto ng kanyang opisina. Narinig ni Hiraya ang malakas na pag-click ng lock. Isinara sila sa loob. Nang humarap si Lakan sa kanya, iba na ang lalaking nakikita niya. Wala na ang malamig at malayo na hukom. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong seryoso, nakatuon, at sa kauna-unahang pagkakataon. Nag-aalala. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa sa loob ng korte ay tuluyan ng gumuho. Iginuhit niya ang isang silya sa harap ng kanyang mesa. "Maupo ka," sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na tunog hukom. Ito ay boses ng isang taong nakakaalam na sila ay nasa panganib. Nag-aalangang sumunod si Hiraya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Ang paglock ng pinto ay hindi para ikulong siya. Ito ay para protektahanan sila. Umupo si Lakan sa kanyang sariling silya, ngunit hindi siya sumandal dito. Sa halip yumuko siya pasulong. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Tila ba sinusubukang basahin ang kanyang kaluluwa. Ang buong mundo sa labas ay nawala. Ang tanging naroon ay silang dalawa. Ang basang notebook na nasa gitna ng mesa at ang isang katotohanang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng aklat ng batas na nakapaligid sa kanila. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang sandali. Binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa labas. Si Hiraya ay hindi gumagalaw, naghihintay, halos hindi humihinga. Sa wakas, si Lakan ang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat na higit pa sa lahat ng kanyang sinabi sa korte. Wala na ang lamig, wala na ang distansya. Ang naroon ay isang kagyat na pangangailangan. "Simulan mo sa umpisa," sabi niya. "Lahat ng tungkol sa lola mo. Lahat ng tungkol sa mga notebook na ito." Tumingin siya sa mga mata ni Hiraya at sa pagkakataong ito, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pag-unawa. Isang pahiwatig na nagsasabing, "Alam kong hindi ka nababaliw. Alam kong totoo ito." Humugot ng isang malalim na hininga si Hiraya, ang hiningang matagal na niyang pinipigilan. Ang mga balikat niya ay bahagyang bumagsak, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa kaunting ginhawa. May isang taong handang makinig, may isang taong naniniwala. Inayos ni Lakan ang kanyang sarili. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon kay Hiraya na para bang siya ang pinakamahalagang saksi sa pinakamahalagang kaso ng kanyang buhay. "Hiraya," sabi niya, at ang paggamit niya sa kanyang unang pangalan sa unang pagkakataon ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa hangin. Isang senyales na ang ugnayan nila ay tuluyan ng nagbago. Hindi na hukom at akusado. Sila na ay 2 taong nasa iisang bangka sa gitna ng isang paparating na bagyo.
Ang kanyang mga mata ay seryoso, matatag, at nag-aalok ng isang pambihirang kanlungan. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang opisina ni Hukom Lacan Montenegro ay naging kanilang war room. Ang gabi ay malalim na, at ang tanging liwanag na pumupuno sa silid ay nagmumula sa berdeng lampshade sa kanyang mesa. Sa labas, ang bagyo ay nagngangalit na para bang ang kalikasan mismo ay nagagalit sa mga lihim na kanilang tinutuklasan. Nakalipas ang ilang oras mula nang ikwento ni Hiraya ang lahat. Sa sahig, nakakalat ang mga notebook ni Liwayway. Si Hiraya ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay malapit sa isang notebook. Binabasa ang bawat salita, bawat simbolo. Si Lacan naman ay nasa kanyang laptop. Mabilis na nagtatype, naghahanap ng mga pangalan, mga kumpanya, at mga schedule ng barko na binabanggit ni Hiraya. Ito, may isa pa, sabi ni Hiraya. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang recipe para sa lapas batchoy. Sa gilid, nakasulat sa Urdu. Nakinig ng mabuti si Lacan. Ang kanyang mga daliri ay nakahinto sa ibabaw ng keyboard. Ang sariwang isda ay darating sa Martes. Isinalin ni Hiraya. Siguraduhing malamig ang lalagyan para hindi masira ang kargamento. Sariwang isda. Ulit ni Lacan. Kumunot ang kanyang noo. Anong petsa ang nakalagay dyan? Ibinigay ni Hiraya ang petsa. Mabilis itong tinipa ni Lacan sa kanyang database. Lumabas ang isang shipping manifest. Ayon sa opisyal na talaan, ang barkong yan, na pag-aari ng Black Dragon Shipping, ay may kargang frozen agricultural products mula sa Pakistan. Walang nakalistang isda. Nagkatinginan sila. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa silid. May isa pa, Hukom, sabi ni Hiraya. Binubuklat ang isa pang pahina. Isang buong pag-uusap sa telepono. Isinulat niya ito sa paraang tula para hindi maging halata. Anong wika? Urdu ulit. Tila ito ang madalas nilang gamitin para sa mga sensitibong usapan. Sinimulang basahin ni Hiraya ang pagsasalin. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Ito ay isang usapan sa pagitan ng dalawang lalaki. Nag-uusap tungkol sa isang espesyal na kargamento na darating. Ginamit nila ang mga salitang kalakal, produkto, at prat. Ngunit ang tono, ang pag-iingat, ang mga salitang ginamit para ilarawan ang kalakal, bata, malusog, walang sira, ay hindi para sa mga bagay. Ito ay para sa mga tao. Biglang huminto si Hiraya sa pagsasalin. Binitawan niya ang notebook na para bang bigla itong nag-apoy. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang realisasyon na puno ng pangingilabot. Hiraya? Tawag ni Lacan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hukom! Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ito tungkol sa smuggling ng mga produkto. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Human trafficking. Ang tinatala ng lola ko ay isang sindikato ng human trafficking. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa gitna nila na parang isang bomba. Sa wakas, naiintindihan na ni Hiraya ang lahat. Ang bawat nota, ang bawat kodigo, ang kanyang lola, ang mabait at simpleng siliwayway na nagluluto ng pinakamasarap na adobo ay isang silent witness sa isang karumal-dumal na krimen. Bawat araw, habang naglilingkod siya sa pamilyang yon, nakikinig siya, nagmamatyag, at buong tapang na itinatala ang lahat sa nag-iisang lugar na walang sino mang maghihinala, ang kanyang libro ng mga recipe. Ang bigat ng katotohanan iyon ay biglang bumagsak sa kanya. Hindi niya napigilan ng isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa. Napahagulhol siya, hindi lang dahil sa krimen, kundi dahil sa kanyang lola. Inimagine niya ang takot na naramdaman nito, ang panganib na sinuong nito sa bawat letrang isinulat.
Sa isang iglap, nawala ang hukom sa silid. Ang lumapit sa kanya ay si Lakan. Dahan-dahan, nag-aalangan, ngunit buong sinseridad, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Hiraya. Isang simpleng haplos, ngunit para kay Hiraya, ito ay isang angkla sa gitna ng isang nagngangalit na dagat. Shh! Mahinang sabi ni Lakan. Matapang ang lola mo. Napakatapang niya. Nang tumahan si Hiraya, ang natira na lamang ay isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay pula, ngunit puno na ngayon ng apoy. Samantala, ang isip ni Lakan ay nag-uugnay na sa lahat ng piraso. Ang Black Dragon Shipping na pag-aari ng mga Montenegro, ang koneksyon ni Dr. Lazaro sa pamilyang iyon, ang biglaang pagsulpot ng kaso laban kay Hiraya. Ngayon naiintindihan ko na, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay mababa at puno ng galit na hindi pa narinig ni Hiraya mula sa kanya. Ang kaso laban sa'yo, hindi iyon tungkol sa plagiarism. Hindi iyon tungkol sa pagiging isang manloloko. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay maitim sa tindi ng kanyang realisasyon. Iyon ay isang preemptive strike. Isang paraan para sirain ang iyong kredibilidad bago mo pa man matuklasan ito. Natakot sila, Hiraya. Natakot sila na namana mo hindi lang ang galing ng lola mo sa wika, kundi pati na rin ang kanyang tapang. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang buong paglilitis ay isang palabas, isang masalimuot na plano para patahimikin ang isang banta na hindi pa nila alam na umiiral. Nakatayo sila sa gitna ng katahimikan, kapwa dinadama ang bigat ng kanilang natuklasan nang biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Lakan. Hindi ang kanyang cellphone, kundi ang kanyang pribadong landline. Nagkatinginan sila. Halos hating gabi na. Walang sino man ang tumatawag sa numerong yon. Nag-aalangang sinagot ni Lakan ang telepono at inilagay ito sa speaker mode. Montenegro speaking. Isang katahimikan na sinundan ng isang tunog ng static. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Boses na binago ng isang computer, malalim, walang emosyon, at nakakakilabot. Hukom! May mga bagay na mas mabuting hindi na hinuhukay pa. Nanigas si Lakan. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa telepono. Nagpatuloy ang boses. Ilayo mo ang iyong sarili sa kasong ito kung ayaw mong masira ang iyong buhay at ang buhay ng babaeng kasama mo ngayon. Click. Namatay ang linya. Ang babala ay naibigay na. Isang linyang hindi dapat tawirin. Ngunit para sa pamilyang sanay sa dilim, ang babala ay hindi sapat. Kailangan nilang magpadala ng mensahe. Isang mensaheng malakas, malupit, at sisira sa lahat ng madaanan nito. Ang umaga ay darating, hindi dala ang liwanag, kundi ang anino ng kawalan ng pag-asa. Ang mga salita mula sa telepono ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas malamig pa kaysa sa gabing bumabalot sa kanila. Ilayo mo ang iyong sarili. Kung ayaw mong masira ang iyong buhay at ang buhay ng babaeng kasama mo ngayon. Click! Nang mamatay ang linya, ang tanging tunog na naiwan sa opisina ni Lakan ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Tumingin siya kay Hiraya. Ang tapang na kanina'y nag-aalab sa mga mata nito ay napalitan ng dalisay na takot. Kailangan mong umalis dito, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng biglaang pangangailangan. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang lahat ng lamang cash. Huwag kang uuwi sa apartment mo. Huwag kang tumawag sa kahit sinong kakilala mo. Maghanap ka ng isang maliit na hotel sa kabilang bahagi ng lungsod, magbayad ka ng cash, at huwag kang gagamit ng totoong pangalan. Tatawagan kita. Pip, Pero paano po kayo? Paano ang mga notebook? Tanong ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatitig sa mga kayamanan ng kanyang lola na nakakalat pa rin sa sahig. Ako na ang bahala dito, sabi ni Lakan.
Tinulungan itong ipasok ang mga notebook sa isang lumang briefcase. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Umalis ka na. Ngayon na. Sa bigat ng puso, tumango si Hiraya. Sa huling pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin ng pasasalamat mula sa kanya. Isang tingin ng matinding pag-aalala mula sa kanya. Pagkatapos ay nawala na siya sa dilim ng pasilyo. Hindi natulog si Lakan ng gabing iyon. Nanatili siyang gising, binabantayan ang mga notebook, ang kanyang isip ay isang bagyo ng mga plano at takot. Alam niyang kikilos ang mga Montenegro. Hindi niya lang alam kung gaano kabilis at gaano kalupit. Nakuha niya ang sagot kinaumagahan. Nagising siya sa kanyang silya dahil sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Mga tawag mula sa mga kapwa hukom, mga abogado, mga reporter. Hindi niya sinagot ang mga ito. Sa halip, binuksan niya ang telebisyon sa kanyang opisina. At doon, sa lahat ng news channels, nakita niya ang mukha ni Hiraya Aguilar. Hindi bilang isang henyo sa wika, hindi bilang biktima ng plagiarism, kundi bilang isang espiya. Eksklusibo, babaeng linguista, inaakusahan ng pagbebenta ng mga lihim ng estado. Sigaw ng headline, isang anonymous source mula sa intelligence community ang nagsiwalat di umano na ginagamit ni Hiraya ang kanyang pambihirang kakayahan sa wika para makakuha ng mga sensitibong impormasyon mula sa mga dayuhang diplomatiko at ibenta ito sa pinakamataas na bidder. Nagpakita sila ng mga litrato, halatang-halatang peke, ni Hiraya na may kasamang mga foreign agent. Nagpakita sila ng mga bank statement, mga pekeng transaksyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ginamit nila ang mismong lakas niya laban sa kanya. Ginawang sandata ang kanyang talento. Ito ay isang perpektong pagpatay sa kanyang karakter. Mabilis, brutal, at walang awang epektibo. Napatayo si Lakan. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa galit. Ito na ang ganti ng mga Montenegro. Hindi nila siya tinakot. Sinira nila ang tanging taong makakapagpatunay sa kanilang kasalanan. Ginawa nilang isang taksil sa bayan ang kanyang nag-iisang saksi. Bago pa man niya matawagan si Hiraya, isang tawag ang pumasok na kailangan niyang sagutin mula sa opisina ng punong mahistrado. Lakan, sabi ng boses sa kabilang linya, isang boses na dati puno ng respeto para sa kanya, ngunit ngayoy malamig na parang yelo. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Sa opisina ng punong mahistrado, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Ano itong nababalitaan ko na personal mong tinutulungan ang akusadong iyan? Tanong ng matandang hukom, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Lakan, sinisira mo ang pangalan ng korte. Hindi siya espiya. Isa itong gawa-gawa lamang. Depensa ni Lakan. May mas malaking kaso dito. Isang sindikato. Manahimik ka. Putol ng punong mahistrado. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. May mga makapangyarihang interes na nasasagasaan dito. Ang utos mula sa itaas ay malinaw. Ang kasong ito ay isasara. Ang babaeng yan ay isang national security threat. Pero yan ay kasinungalingan. Hindi na yun mahalaga. Sabi ng punong mahistrado, ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Lakan. Suspendido ka, Lakan. Epektibo agad. Ipinagbabawal kang makialam sa anumang kaso, lalo na sa kaso ni Hiraya Aguilar. Manatili ka sa iyong bahay hanggang sa matapos ang investigasyon. Malinaw ba? Nakatayo lang doon si Lakan, hindi makapaniwala. Ang mga pader ng institusyong pinaglingkuran niya, buong buhay niya ay biglang bumagsak sa kanya. Ang batas na kanyang ipinagtanggol ay ginagamit na ngayong panali sa kanyang mga kamay. Binalaan siya. Tinanggalan ng kapangyarihan. Ginawang inutil. Nang tumunog ang kanyang cellphone, alam na niya kung sino iyon bago pa man niya tingnan.
Isang hindi rehistradong numero. Ha, hukom? Ang boses ni Hiraya ay halos hindi marinig. Puno ng pag-iyak at sindak. Nasa isang pampublikong lugar siya. Naririnig niya ang ingay ng mga sasakyan. Nakita ko po ang balita. Pinaghahanap na po ako ng mga pulis. Ano po ang gagawin ko? Napapikit si Lakan. Isang alon ng matinding galit at kawalan ng magawa ang bumalot sa kanya. Nasa kanya ang lahat ng ebidensya, ngunit wala na siyang kapangyarihan. Isa na lamang siyang ordinaryong mamamayan na may dalang briefcase ng mga recipe book. Makinig ka, Hiraya, sabi niya. Pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses. Magtago ka. Huwag kang magpapakita kahit kanino. Saan po ako pupunta? Tanong ni siya, ang boses ay basag na. Wala na akong mapupuntahan. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Lakan. Lahat ay nawala. Ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kredibilidad ni Hiraya, ang kanilang pagkakataong ilabas ang katotohanan. Tinalo sila. Bumalik siya sa kanyang opisina na ngayon ay parang isang hawla. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa syudad na ngayon ay nangangaso sa kanyang nag-iisang alyado. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aalab na parang apoy sa impyerno. Galit sa mga Montenegro, galit sa sistema, galit sa sarili niyang kahinaan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong desperado at mapanganib. Kung hindi na siya maaaring lumaban sa loob ng batas, kung gayon, lalaban siya sa labas nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang huling numerong ginamit ni Hiraya. Umaasang hindi pa nito na itatapon ng SIM card. Nang may sumagot, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Makinig ka. May alam akong isang lugar. Magkita tayo doon. Sa pagtakas mula sa isang digmaang hindi nila pinili, may isang lugar na maaaring maging kanilang kanlungan. Isang lugar na pinagtaguan ng mga alaala. At marahil, ng huling susi sa katotohanan. Sa Baryo Amihan, kung saan humahalik ang dagat sa lupa, ang pag-asa ay muling sisibol, kasabay ng isang damdaming hindi inaasahan. Ang biyahe ay mahaba at tahimik. Si Hiraya ay nakaupo sa passenger seat. Ang briefcase na naglalaman ng mga notebook ng kanyang lola ay mahigpit niyang yakap sa kanyang kandungan. Bawat checkpoint ng pulis na kanilang nadaanan ay nagpapadala ng isang alon ng yelo sa kanyang mga ugat. Ngunit si Lakan, na nagmamaneho ng may kalmadong determinasyon, ay nagawang paandarin sila ng walang anumang problema. Ang kanyang awtoridad bilang isang hukom, kahit na suspendido, ay may bigat pa rin. Habang papalayo sila sa magulo at mapanganib na lungsod ng silangan, unti-unting napapalitan ng lunti ang mga bukirin at matataas na puno ng niyog ang matataas na gusali. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang bukas na bintana ay nagbago. Mula sa amoy ng polusyon, ito ay naging amoy ng basang lupa, mga halaman, at sa wakas, alat. Nandito na tayo, mahinang sabi ni Lakan habang iniliko niya ang sasakyan sa isang makitid na daan na lupa. Bumaba si Hiraya mula sa kotse at ang unang bumati sa kanya ay ang pamilyar na amoy ng dagat at ang banayad na haplos ng hangin, ang Amihan. Nasa Baryo Amihan sila, ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar na puno ng masasayang alaala, kasama ang kanyang lola Liwayway. Ngunit ang bahay na kanilang tinigilan ay hindi ang lumang bahay ng kanyang lola. Ito ay isang bahay na gawa sa kahoy, mas malaki ng kaunti, nakatayo sa isang maliit na burol na may tanawin ng dagat. Luma na ito. Ang pintura ay natutuklap na, ngunit matatag pa rin itong nakatayo laban sa hangin. Kaninong bahay po ito? Tanong ni Hiraya. Sa amin, sagot ni Lakan habang kinukuha ang kanilang mga gamit. Dito ako lumaki, bago pa man ako naging Montenegro ng Maynila.
Natigilan si Hiraya. Ang hukom na kilala niya bilang isang makapangyarihang tao mula sa syudad ay may ugat pala sa simpleng baryong ito. Bigla, ang lugar na ito ay naging mas ligtas sa kanyang pakiramdam. Sa loob, ang bahay ay simple lamang, maalikabok, ngunit malinis. Ang mga kasangkapan ay lumana, ngunit inalagaan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hiraya si Lakan sa labas ng kanyang opisina o ng korte. Dito, sa bahay na ito, tila ba nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Nagtanggal siya ng kanyang coat, itinupi ang manggas ng kanyang damit, at nagsimulang maglinis na parang isang ordinaryong tao. At sa mga simpleng kilos na yon, nakita ni Hiraya hindi ang hukom, kundi si Lakan. Ang bahay ng lola mo ay nasa kabilang dulo lang ng baryo, sabi ni Lakan pagkatapos nilang mag-ayos. Delikado pang puntahan ngayon, ngunit may isang bagay doon na kailangan nating makita. Nang gumabi at humupa na ang tsansa na may magmamanman, dahan-dahan silang naglakad patungo sa lumang bahay ni Liwayway. Ang bawat sulok ay pamilyar kay Hiraya. Ang puno ng mangga na lagi niyang inaakyat, ang bakod na kawayan, ang maliit na hardin ng mga halaman. Sa loob ng bahay, mas matindi ang pagbabalik ng mga alaala. Hinaplos niya ang lumang mesang kainan, ang upuang tumba-tumba. Sa ilalim ng sahig na kawayan sa kusina, itinuro ni Lakan ang isang bahagi na medyo nakaangat. Sa tingin ko, mayroon dito. Naalala ni Hiraya, isang maluwag na piraso ng sahig na laging ipinagbabawal sa kanya ng kanyang lola na tapakan. Gamit ang isang maliit na bareta, maingat na inangat ni Lakan ang kawayan. Sa ilalim, may isang maliit at nakatagong espasyo, isang lihim na cellar. At sa loob nito, nakabalot sa isang lumang tela, ay may isa pang notebook. Ang huli at pinakapalihim sa lahat, gabi na nang bumalik sila sa bahay ni Lakan. Umupo sila sa isang maliit na balkonahe na nakaharap sa dagat. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Ang sinag nito'y gumuguhit ng pilak sa ibabaw ng mga alon. Hindi ko akalain na dito ka po pala lumaki. Basag ni Hiraya sa katahimikan. Ngumiti si Lakan, isang pambihirang ngiti na puno ng lungkot. Ang pamilya ko, ang aming sangay, ay piniling iwan ang lugar na ito. Pinili nila ang kapangyarihan sa Maynila. Ngunit para sa akin, ito pa rin ang tahanan. Dito, ako lang si Lakan. Sa syudad, pasan ko ang pangalang Montenegro. Isang pangalan na kailangan kong laging linisin dahil sa dumi na idinudulot ng iba kong kamag-anak. Sa una-unang pagkakataon, naintindihan ni Hiraya ang bigat na dinadala ng lalaking katabi niya. Ang laban na ito ay personal din para sa kanya. Ang lola ko naman po, sabi ni Hiraya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Mahal na mahal niya ang lugar na ito. Sabi niya, dito raw, naririnig niya ang boses ng Diyos sa bawat hampas ng alon. Ikinuwento niya ang kanyang mga alaala, ang kabaitan, ang tapang, ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa harap ng payapang dagat, hindi na sila isang hukom at isang pugante. Sila ay dalawang apo, isang naghahanap ng hustisya para sa kanyang lola at isang sinusubukang linisin ang pangalan ng kanyang lolo. Pumasok sila sa loob at binuksan ang huling notebook. Ito ay iba sa lahat. Mas maingat ang pagkakasulat, mas detalyado, at naroon ang kanilang hinahanap. Ang plano para sa pinakamalaking transaksyon ng sindikato. Isang pagpupulong ng lahat ng matataas na miyembro. Isang charity ball, basa ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Isang malaking pagtitipon para sa mga ulila. At ang punong abala, si Isabela Montenegro Lazaro, ang ina ni Dr. Amado Lazaro. Doon sila magkikita-kita, sabi ni Hiraya habang tinutukoy ang mga detalye. Sa gitna ng pinakamalalaking pangalan sa lipunan, sa gitna ng mga media
at mga politiko. Doon nila isasara ang isang kasunduan na magdadala ng daan-daang kalakal sa bansa. Natagpuan na nila ang puso ng operasyon, ang petsa, ang lugar. Ngunit kasabay ng pagtuklas na yon ay ang isang malamig na katotohanan. Ang charity ball na iyon ay gaganapin sa pinakamarangal na hotel sa Maynila. Ang seguridad ay mahigpit. Bawat sulok ay babantayan ng mga gwardiya ng pamilya at ng mga pulis. Ito ay isang fauday, isang kuta na imposibleng pasukin. Hawak na nila ang bomba na sasabog sa sindikato, ngunit wala silang paraan para mailagay ito sa tamang lugar. Dumating na ang gabi. Ang gabi ng pagdiriwang para sa mga mapagkunwari at ang gabi ng huling pagtutuos para sa mga naghahanap ng katarungan. Sa likod ng mga ngiti at mamahaling damit, isang mapanganib na plano ang isasagawa. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat kilos ay maaaring maging huli. Nakatago sa dilim, sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa kabilang kalye mula sa Marangyang Grand Silangan Hotel, si Lacan Montenegro ay isang aninong nagmamatyag. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliwanag na pasukan ng hotel na parang isang gutom na agila. Sa kanyang tenga ay may isang maliit na earpiece. Sa kabilang linya, ang nag-iisang tao sa buong sistema ng hustisya na pinagkakatiwalaan pa niya, si Prosecutor David Reyes. Nakaposisyon na kami, Lacan, sabi ng boses ni David, mahina ngunit malinaw. Isang team lang ang dala ko. Kung magkamali ito, pare-pareho tayong tapos. Walang puwang para sa pagkakamali, David, sagot ni Lacan. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng tensyon. Hintayin ninyo ang hudyat ko. Huwag kayong kikilos hanggat hindi ninyo naririnig mula sa akin. Tumingin siya sa kanyang relos. 8:00 na ng gabi. Nagsimula na ang programa. Nasa loob na si Hiraya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mas mabilis kaysa sa normal. Ang kanyang mundo ng batas at kaayusan ay nawala. Ngayon, siya ay isang general na nagpadala ng kanyang pinakamahalagang sundalo sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Nasa loob na ang tupa. Bulong niya sa sarili, sa gitna ng mga lobo. Ang bigat ng tray na dala ni Hiraya ay hindi dahil sa mga baso ng champagne na nakapatong dito. Ito ay ang bigat ng misyon sa kanyang mga balikat. Nakasuot ng isang simpleng itim na uniforme ng serbidora na may puting apron. Siya ay isa lamang sa daan-daang mukha na hindi pinapansin sa gabing iyon. At iyon mismo ang kanyang kailangan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na bun. Ang kanyang mukha ay walang kolorete. Siya ay si Maria, isang pangkaraniwang pangalan na nakasulat sa kanyang name tag. Isa siyang multo sa gitna ng pagdiriwang, habang naglalakad siya sa gitna ng mga panauhin na nakasuot ng mga mamahaling gown at suit. Ang kanyang mga pandama ay nasa pinakamataas na alerto. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa mga kumikinang na alahas, kundi naghahanap ng kanyang mga target. Ang kanyang mga tainga ay hindi nakikinig sa musika ng orkestra, kundi sa mga pinag-uusapan sa bawat lamesa. At pagkatapos, nakita niya sila sa presidential table sa gitna ng bulwagan. Nakaupo ang pamilyang Montenegro. Naroon si Isabela Montenegro Lazaro, ang matriarch, nakangiti na parang isang reyna. Sa kanyang tabi, ang kanyang asawa, isang matandang lalaki na may mga matang kasing lamig ng ahas. At sa tabi nito, ang anak nila, si Dr. Amado Lazaro. Mukhang nakabawi na ito mula sa kahihiyahiyan sa korte. Ang kanyang mukha ay puno ng parehong kayabangan tulad ng dati. Alam ni Hiraya ang kanyang gagawin. Gamit ang isang maliit na audio recorder na kasing laki lang ng butones na nakatago sa kanyang uniforme, kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang makuha ang huling piraso ng ebidensya, ang kanilang sariling pag-amin. Nag-vibrate ang telepono ni Lacan
Isang text mula kay Hiraya. Nakita ko na sila. Nag-type pabalik sila kan. Mag-ingat ka. Nagpanggap si Hiraya na nag-aalok ng inumin. Dahan-dahang lumalapit sa presidential table. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang tenga. Nang nasa likuran na siya ng upuan ng ama ni Lazaro, yumuko siya. "Champagne po, sir?" "Hindi," sabi ng matanda nang hindi man lang tumitingin. Ngunit sapat na yon. Ang kanyang posisyon ay perpekto. Pinindot niya ang maliit na butones sa kanyang bulsa. Nagsimula nang mag-record ang aparato. "Nakausap ko na ang ating mga investor mula sa Europa." Narinig niyang sabi ng matandang Montenegro kay Amado. Ang boses ay mahina at para lamang sa kanilang dalawa. Handa na sila para sa susunod na kargamento. Ang pinakamalaki sa lahat. Ang kailangan lang ay ang huling pirma mamaya. "Paano ang seguridad, Papa?" tanong ni Lazaro. Pagkatapos ng nangyari sa babaeng yon, ang babaeng yon ay isa ng taksil sa bayan. Tumawang mahina ang matanda. Wala nang maniniwala sa kanya kahit kailan. Ang mahalaga ay ang transaksyon ngayong gabi. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Nakuha na niya. Nakuha na ni Hiraya ang kailangan niya. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Ngunit sa kanyang pag-ikot, isang baso ng alak ang aksidenteng natabig ng isa pang serbidor. Natapon ito sa sahig, lumikha ng isang maingay na pagbasag. Ang lahat ng atensyon sa lamesa ay napunta sa ingay. At sa sandaling iyon, ang mga mata ni Dr. Amado Lazaro ay napadako sa kanya. Nanigas si Hiraya sa isang iglap na wala ang uniforme, na wala ang pangalang Maria. Ang nakita ni Lazaro ay ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang pangalan sa korte. Nakita niya si Hiraya Aguilar. Ang pagkilala sa mga mata ni Lazaro ay mabilis na napalitan ng gulat. Pagkatapos ay ng purong galit. Walang salitang namutawi, ngunit isang senyas lang ng kanyang ulo sa dalawang lalaking nakatayo sa likod ng kanilang lamesa ang kailangan. Tumalikod si Hiraya at naglakad. Hindi, halos tumakbo, papunta sa direksyon ng kusina. Ang kanyang puso ay umaakyat na sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang mabilis na mga yapak sa likuran niya. Pumasok siya sa swing doors ng kusina. Ang init, singaw, at ingay ng mga kawali ay biglang sumalubong sa kanya. Mga chef na sumisigaw, mga waiter na nagmamadali. Isang perpektong lugar para sa kaguluhan. Harangan ninyo ang lahat ng labasan. Narinig niyang sigaw ng isang lalaki. Alam niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang maipadala ang audio file kay Lacan. Itinapon niya ang kanyang tray at inilabas ang kanyang telepono habang tumatakbo, umiiwas sa mga nagmamadaling tauhan ng kusina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang mahabang pasilyo patungo sa storage area. Pumasok siya sa isang malamig na pantry at isinara ang pinto. Hinarangan ito ng isang mabigat na sako ng harina. Nanginginig ang mga daliri na hinanap niya ang audio file at pinindot ang send. Sending. 10%, 25%. Ang bagal ng internet sa loob ng pantry ay parang isang torture. Sa labas, narinig niya ang malalakas na kalabog sa pinto. Bang! Bang! Buksan mo ito. 50%, 70%. Bang! Isang malakas na sipa ang sumira sa bahagi ng pinto. Nakita niya ang isang kamay na pumapasok para buksan ang lock. 90%, 95%. Bumukas ang pinto. Dalawang malalaking lalaki ang pumasok. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Lumapit sila sa kanya. At si Hiraya ay napaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig na pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatatakbuhan. Itinaas niya ang kanyang telepono, ang kanyang huling pag-asa. Ang isang kamay ay humablot sa kanyang braso. Ang isa pa ay kinuha ang kanyang telepono. Ngunit sa huling sandali, bago lamunin ng dilim ang lahat,
Isang salita ang umilaw sa screen ng kanyang telepono. Isang salitang nakita niya bago pa man ito tuluyang makuha sa kanya. Isang pindot, isang file na naipadala, isang hudyat. Sa isang iglap, ang musika ng kasinungalingan ay hihinto. At ang tanging maririnig ay ang boses ng katotohanan, isang boses na magpapayanig sa pundasyon ng palasyo ng katarungan at magdadala ng bukang liwayway. Ding! Ang tunog ng notifikasyon sa telepono ni Lacan ay ang pinakamatamis na musikang narinig niya sa buong buhay niya. Binuksan niya ang file. Ang boses ng matandang Montenegro at ni Amado Lazaro ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang sasakyan. Malinaw, hindi maikakaila, ngunit walang oras para magdiwang. Ang katahimikan pagkatapos ipadala ang file ay nangangahulugan lamang ng isang bagay, nahuli si Hiraya. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa takot, ngunit ang kanyang isip ay kasing talim ng patalim. Pinindot niya ang speed dial. David, go now! Pagkatapos, isang numero pa. Nakuha ko na. Gawin mo na. Ang orchestra ay nasa gitna ng isang masayang tugtugin nang bigla itong naputol ng isang malakas at nakakairitang screech mula sa mga speaker. Ang lahat ng panauhin ay napatingin sa entablado. Nagtataka. Ang mga ilaw ay nabahagyang kumurap. Pagkatapos, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang boses ang narinig mula sa lahat ng speaker sa buong bulwagan. Hindi boses ng MC, kundi boses ni Dr. Amado Lazaro. Paano ang seguridad, Papa, pagkatapos ng nangyari sa babaeng yon? Ang lahat ng ulo ay napalingon sa presidential table. Ang mukha ni Amado Lazaro ay biglang namutla na parang papel. Pagkatapos, ang boses ng kanyang ama, malinaw at malupit. Ang babaeng iyon ay isa ng taksil sa bayan. Wala nang maniniwala sa kanya kahit kailan. Ang mahalaga ay ang transaksyon ngayong gabi. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga reporter na naroon ay agad na itinutok ang kanilang mga kamera sa mga Montenegro. Ang nangiti sa mukha ni Isabela ay natunaw, napalitan ng purong pagkataranta. Ang matandang Montenegro ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi na maitago. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pinto ng bulwagan ay bumukas ng sabay-sabay. Walang kikilos! NBI! Pinasok ng team ni Prosecutor David Reyes ang silid, armado at nakauniporme. Ang gabi ng pagdiriwang ay naging isang crime scene. Nagsigawan ang mga tao, nagkagulo. Ngunit ang mga ahente ay may isang direksyon lamang. Lumakad sila ng dire-diretso patungo sa presidential table. Nilalampasan ang mga senador at mga general na naroon. Si David Reyes mismo ang lumapit sa matandang Montenegro. Sa ngalan ng batas, inaaresto ko kayo para sa human trafficking, conspiracy, at obstruction of justice. Click! Ang tunog ng posos na isinuot sa mga kamay ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isa-isang pinusasan ang pamilya. Nang si Dr. Lazaro na ang dadakpin, ang huling ginawa nito ay lumingon sa direksyon ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang pagkamuhi. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lacan ay tumatakbo na sa loob ng hotel. Hindi patungo sa ballroom kundi sa kusina. Sinundan niya ang mga senyales ng kaguluhan, ang mga nagtatakbuhang waiter, ang mga basag na pinggan. Natagpuan niya ang sirang pinto ng pantry. Sa loob, sa sahig, nakaupo si Hiraya, nakasandal sa pader. Ang kanyang uniforme ay gusot, may mga galos sa kanyang braso at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Ngunit nang makita niya si Lacan, isang kislap ng tagumpay ang nagliwanag sa kanyang mga mata. Hukom! Bulong niya. Lumuhod si Lacan sa kanyang tabi. Ang kanyang mga mata
ay sinusuri ang bawat galos. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalalang hindi na niya tinatago. Hinawakan niya ang balikat nito. Tapos na, Hiraya. Ligtas ka na. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Hiraya. Napahinga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang kapayapaan. Tinulungan siya ni Lakan na tumayo. Habang magkaagapay silang naglalakad palabas, nilalampasan ng kaguluhan, ang kanilang mga anino ay nagsanib na parang iisa. Makalipas ang ilang araw, ang sinag ng umaga ay ginintuan. Ang hangin ay sariwa at malinis. Dala ang amoy ng dagat. Nakatayo si Hiraya sa harap ng isang simpleng puntod sa maliit na sementeryo ng Baryo Amihan. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang tangkay ng sariwang sampagwita. Dahan-dahan niyang inilapag ang bulaklak sa ibabaw ng lapida kung saan nakaukit ang pangalan, Liwayway Jimenez. Nagtagumpay po tayo, Lola. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at respeto. Ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng pasasalamat. Natapos na po natin ang kwento ninyo. Ilang hakbang sa kanyang likuran, tahimik na nakatayo si Lakan. Nagbibigay sa kanya ng espasyo ngunit hindi iniiwan. Makalipas ang ilang linggo, ang buhay ay unti-unti nang bumabalik sa normal. Isang bagong normal. Ang pangalan ni Hiraya ay nalinis na at ngayon ay kinikilala na bilang isang bayani. Si Lakan ay naibalik na sa kanyang posisyon. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng katapangan at integridad. Isang hapon, habang nag-aayos si Hiraya sa kanyang apartment, isang sulat ang dumating. Opisyal ito na may selyo ng Department of Justice. Kinakabahang binuksan niya ito. Hindi ito isang subpuena, hindi ito isang paanyaya para sa isa na namang testimonya. Ito ay isang job offer. Kasi ito ni saya. Dahil sa iyong pambihirang kakayahan at hindi matatawarang serbisyo sa bayan, ang opisina ng piskal ay formal na inaanyayahan kang maging isang special consultant for linguistics sa aming mga kasong internasyonal. Napangiti si Hiraya. Isang tunay at malawak na ngiti. Ang kanyang krimen ay opisyal nang naging kanyang pinakamalaking sandata para sa kabutihan. Ang bawat kwento ay may katapusan, ngunit ang katapusan ng isang kabanata ay simula lamang ng kasunod. Matapos ang bagyo, sisikat ang araw. At sa liwanag nito, ang katarungan at pag-ibig ay hahanapin ang kanilang tunay na wika. 6 na buwan ang lumipas. Ang opisina ni Hiraya Aguilar ay hindi malaki, ngunit maliwanag. Ang sikat ng araw ay malayang pumapasok mula sa malaking bintana na may tanawin ng lungsod ng silangan. Sa kanyang pader, walang mga diploma o sertipiko. Ang tanging nakasabit ay isang lumang litrato, isang nakangiting si Lola Liwayway na may hawak na sandok. Sa kanyang mesa, sa tabi ng kanyang computer, nakapatong ang isa sa mga lumang recipe book, laging bukas na parang isang gabay. Nasa gitna siya ng isang video call, kausap ang isang batang babae mula sa Thailand, isang biktima na nailigtas mula sa sindikato ng mga Montenegro. Malumanay at buong pag-unawa, isinasali ni Hiraya ang testimonya ng bata para sa mga investigador. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, may kumpiyansa at puno ng empatiya. Ito ang boses na nagbibigay tinig sa mga walang boses. Nang matapos ang tawag, napabuntong hininga siya. Isang hiningang pagod ngunit masaya. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Bawat araw ay isang hamon, isang bagong wika, isang bagong buhay na kailangang tulungan. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang sarili kanino man. Ang kanyang trabaho na ang nagsasalita para sa kanya. Tok, tok. Isang magaan na nakatok ang narinig niya sa kanyang pinto.
bago ito dahan-dahang bumukas. Nakatayo roon si Hukom Lacan Montenegro. Hindi na siya nakasuot ng itim na roba ng isang hukom, kundi isang simpleng barong na may itim na slacks. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang maliit na paso ng halaman, isang batang sampagwita. Ngumiti si Hiraya, isang nanang ngiting natural at maligaya. Hukom! Laka na lang, Hiraya, sabi nito. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pumapasok sa silid. Ang presensya niya ay hindi na nakakatakot. Ito ay pamilyar at nakakapanatag. Para sa'yo. Inilapag niya ang paso sa isang maliit na espasyo sa tabi ng bintana. Ang puting bulaklak ay tila nagbigay ng bagong buhay sa silid. Salamat, sabi ni Hiraya. Pero hindi ka dapat nagabala. Hindi ito abala, sagot ni Lacan. Ang kanyang tingin ay lumibot sa opisina. Mukhang bagay sa iyo ang lugar na ito. Mas payapa kaysa sa korte, sigurado yon. Biro ni Hiraya. Naglakad si Lacan patungo sa bintana. Tumayo sa tabi ni Hiraya. Pareho nilang pinagmasdan ang syudad sa ibaba. Ang parehong syudad na minsan ay naging kanilang battlefield, ngunit ngayon ay isang lugar na kanilang pinagsisikapang gawing mas mabuti. Nabalitaan kong nahatulan na ang huling miyembro ng sindikato sa Europa. Sabi ni Lacan, dahil sa testimonya na isinalin mo, tumango si Hiraya. Lahat sila ay kailangang managot. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang komportable at puno ng mga hindi sinasabi. Ang kanilang pinagdaanan ay lumikha ng isang ugnayan na mas malalim pa sa mga salita. Ang katarungan ay may maraming wika, sabi ni Lacan na para bang binabasa ang kanyang iniisip. At natutuwa akong natagpuan mo ang sayo. Humarap si Hiraya sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. At natutuwa akong naging tagapakinig ka, sagot niya. Isang banayad na paalala ng araw na yon sa korte kung saan ang lahat ay nagsimula. Tinitigan siya ni Lacan. Ang tingin niya ay hindi na ang tingin ng isang hukom na sumusuri, kundi ang tingin ng isang lalaking humahanga. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagdalaw niya sa opisina ni Hiraya ay naging isang regular na bagay. Minsan, may dala siyang kape. Minsan, mga dokumento na kailangan ng kanyang tulong. Pero sa bawat pagbisita, ang dahilan ay nagiging mas malinaw. Hindi ito tungkol sa trabaho. Hiraya, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Tapos na ang kaso. Ang mga Montenegro ay nasa kulungan na. Ang pamana ng lola mo ay naisakatuparan na. Alam ko, sagot niya ng mahina. Pero pakiramdam ko, pagpapatuloy ni Lacan, dahan-dahang humakbang palapit. Ang kwento natin ay nagsisimula pa lamang. Hindi sumagot si Hiraya. Hinayaan niyang manatili sa hangin ang mga salitang iyon. Hinayaan niyang ang mga puso nila ang mag-usap sa wika na tanging silang dalawa lang ang nakakaintindi. Ang wika ng respeto, ng paghanga, at ng isang pag-ibig na isinilang mula sa panganib at pinatibay ng tiwala. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting puno ng pangako. Kung ganoon, bulong niya, marami pa tayong kabanatang isusulat. At sa opisina na yon, sa ilalim ng tingin ng nakangiting si Lola Liwayway mula sa litrato, sa gitna ng syudad na kanilang ipinaglaban, isang bagong simula ang namukadkad, kasing bango at kasing dalisay ng sampagwitang dala ni Lacan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Lacan. Isang kwento ng pamanang nagbigay lakas at pag-ibig na nagbigay liwanag. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na lakas at karunungan ay hindi nasusukat sa anumang diploma. Ito ay nasa pusong handang makinig, sa diwang handang lumaban para sa tama, at sa pagmamahal na ipinamana sa atin ng mga nauna sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay
at pakikinig. Sana po ay nasiyahan kayo at may napulot na aral sa kwentong ito. Kung mayroon po kayong komento o suhestyon para sa mga susunod nating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.